Hello guys, welcome to my YouTube channel guys. Good evening, now is 12 o'clock ng gabi, ng hating gabi. Hindi ako makatulog kasi meron akong mahalagang gustong i-share lalo na sa mga kabataan, sa mga nagpaplano na gustong mag-abroad at umalis para sa pamilya at makipagsapalaran sa ibang bansa. Pero bago ang lahat guys, gusto ko kayong kumustahin. Kumusta yung mga subscriber ko dyan? I hope you are okay now. Sana, bago kayo manood, please subscribe my channel na sana supportahan nyo rin ako. Yung channel ko na sobrang liit pa. Kaya thank you sa mga nag-subscribe sa akin. Maraming salamat and shout out sa inyong lahat. Meron akong gustong i-share sa inyo guys na hindi ko naman nagawa yung sa buhay ko. Kasi, sabi nga nila, respect. Ang number one ay respeto, di ba? Respeto. Kung may respeto ka sa sarili mo, may respeto ka din sa ibang tao at lalong-lalo na may respeto ka sa pamilya mo, di ba? Kung love mo yung pamilya mo, kung you love your family, kailangan may respeto ka rin sa sarili mo at meron ka rin respeto sa pamilya mo kahit anong mangyari guys sa buhay mo. Lalo na yung mga kabataan ngayon, di ba? Karamihan, maraming lumalapit kay Sir Rapi, di ba? Lalo na yung mga OFW na naiisahan ng boyfriend or girlfriend, di ba? Isa-isa, sari-sari natin ang problema natin, sari-sari. Kasi, tayo naman kasi mga babae, yung bang kapag hindi mo pinigilan yung sarili mo talaga, lalo na kung nag-iisa ka, kung may problema ka, parang ang tingin mo sa sarili mo ay sobrang hina mo na. Kung hindi mo kayang labanan, kailangan gamitin mo ang utak, palakasin mo. Hindi ka talaga susuko. Kung sakali iniwan ka ng boyfriend mo or asawa mo, di ba nakaalis ka na sa abroad, pumunta ka na sa abroad, wala ka pang isang buwan, nalaman mo na may babae yung asawa mo, may girlfriend yung boyfriend mo, or may boyfriend siya, ganon. Huwag kang agad na susugod or huwag ka agad na gagawa ng ibang ng masama. Ibig sabihin, stay ka lang. Stay ka lang diyan. Stay ka lang kasi may awa pa rin ang Diyos, di ba? Kung may tiwala ka sa sarili mo, gawa ka lang ng mabuti. Alam niyo guys, gaya ko. Ako na lang ang paghanon mo, pagbisan mo. Pumunta ko sa Bahrain, lalo na sa Kuwait. Grabe. Alam niyo sa Kuwait, never akong nakahawak ng cellphone para sa pamilya ko. Diyos ko, never akong nakahawak. Alam niyo ba kung bakit kailangan ko pang gumawa ng paraan para makahawak ako ng cellphone, para makatawag ako sa pamilya ko? Never akong nakahawak ng cellphone ng kahit isang taon. Yan, hindi ako nakatawag. Ayan. Pero alam niyo ang ginawa ko is dasal. Dasal lang ang ano ko. Number one, pray. Lagi akong nagpipray kay Lord. Nasabi ko, Lord, nandito ako para sa pamilya ko. Alam mo naman ang puso ko at utak ko malinis. Nag-abroad ako para sa mga anak ko. Ayokong gumawa ng kalukuhan. Dahil hindi naman ako mahilig sa lalaki. Sabi ko, hindi ako mahilig. Talaga wala akong hilig. Kung saan ako, doon ako sa asawa ko. Kahit anong ginawa niya sa akin, kahit siya, malupit yan. Yung asawa ko, malupit yan. Nananakit. Madaldal. Mabunganga. Nananakit yan. Ang dami kong naranasan yan na sakit ng katawan, bugbog. Kikita yung mga anak ko. Binubugbog niya ako yan. Pero never akong nag-isip na sabihin ko na magpunta ako sa abroad na pagpunta ko doon sa abroad, pag nakalaya ako, sabi ko, hahanap ako ng lalaki. Never. Ex yan. Number one na ex yan. Ayoko. Never kong inisip yan. Pagbaba ko pa lang doon sa aeroplano guys, pag akyat ko, sabi ko, sana Lord, sabi ko, pag nakapunta na ako doon at maganda yung matagpuan kong amo, magpapakabait ako doon. Ibigay ko lahat ang gusto ng mga anak ko. Magtulungan ko yung pamilya ko para umangat kami sa hirap, di ba?
Never akong nag-ano, nag-interest ng mga, yan, nakikita ko yung mga friend ko, mga kasamahan ko sa bahay. Kanya-kanya. Kapag tapos na yung trabaho, di ba? Punta ka na sa taas, kasi taas ang kwarto. Isa-isa na yung cellphone. Tawagan na yung mga habibi dyan, habibi. Ayan, habibi. Hindi na yung asawang tinatawagan, kundi ibang lalaki, ibang lahi, ganyan. Never akong nainggit. Never akong nainggit. Hindi ako nainggit. Sabi ko, gagawa ko ng paraan para magkaroon ako ng load. Yan, doon ako sa baba kasi wala akong cellphone. Doon ako sa baba, may telephone doon. Bibili ako ng card. Yun, tatawag ko sa mga anak ko. Diba? Bakit ka gagawa ng kalokohan? Maghahanap ka ng lalaki. Kung sakit din ng ulo. Diba? Kasi tayong mga babae, guys. Sa bagay, parehas lang. Lalaki ka man or babae. Marami din babae, lalaki na naluloko, di ba? Marami din babae na naluloko. Pero huwag mo lahat ibuhos yung pagmamahal mo sa isang tao. Kasi kapag binuhos mo lahat yung pagmamahal mo sa isang tao, tapos pag iniwanan ka, mahihirapan ka. Hindi ka maka-move on. Halos pumatay ka na, halos mamamatay ka na. Di ba? Kung magmahal ka, yung ano lang, hindi yung lahat ipul mo, ipul yung love. Hindi. Asawa mo nga, hindi mo na pull yung pagmamahal mo, doon pa kaya sa kabit mo, ipupul mo yung pagmamahal mo. Never. Never. Yan ang alisin yung mga babae. Ilagyan nyo din ng pride yung pagkababae nyo. Kasi nakakahiya tayo mga Pilipina, mga Pinay. Marespeto. Irespeto mo naman kung yung magulang mo na hindi nila nagawa yon, na yung bang magkaroon sila ng another family, tapos pagkatapos yung bang ipul nila yung pamilya nila doon, tapos hindi ka na doon, hindi ka na maalis kasi wala na ko na doon, tapos mababaliw ka na kapag wala yung tao na yun. Wag mong gagawin yun, lalo na tayong mga babae. Nakakahiya, alam niyo, nakakahiya. Bigyan natin ng dekalidad ang natin. Kahit wala tayong pinag-aralan, di ba? Kahit wala tayong pinag-aralan, bigyan naman natin ng pride yung utak natin. Oo, tama, nagkamali tayo kasi tao lang tayo. Nagmahal ka kasi hindi mo natagpuan yung pagmamahal ng isang tao sa asawa mo. Gaya ko, kung ako nagmahal, sabi ko nga sa asawa ko, kung ako yung nagmahal na pagpalit ko siya, yung higit sa kanya ang ipagpalit ko, hindi yung magpalit ako ng asawa, ganun din na lasinggero, babaero. Nako, no way, hindi na ako. Magsilbi nila ako sa mga anak ko. Bakit pa ako kukuha ng sakit ng ulo ko? Para akong kumuha ng bato na ituktok ko sa ulo ko. Ay Diyos ko, nung bata ko, hindi ko naman talaga pinagyayabang. Marami din kung gusto nila, pero never kong inatupag yan. Never kong ininteres yan sa buhay ko. Kasi sabi ko, kung kuha ko ng lalaki, at gusto ko ng lalaki, yung talagang gusto ko, yung lalaki na mahal ko din, diba? Mahal ko din, marespeto, makita ko na mabait, edukada, yung bang edukado, yung hindi yung nakita mo lang minsan sabi mo, nako, type ko yan, gusto ko yan, makirelasyon. Nako, wag mong gagawin yun. Dahil alam mo, ang lalaki, huwag kayong magtiwala kayong mga babae. Kayo, parehas din, lalaki din. Kunwari maganda, makita mo maganda, sexy, ang ganda-ganda, ang puti-puti, ang kinis-kinis. Akala mo mapera. Yun pala siya, ikaw din pala pipirahan niya ng mga lalaki, di ba? Ganon din ang lalaki, ganon din ang babae. Kaya, dapat tayong mga babae, kuha ka ng karelasyon mo, yung maingat ka. Kung hindi ka man naingat sa unang asawa mo, huwag ka nang magtiwala. Mas maganda yung single mom, single dad, di ba? Kasi wala kang kaaway, wala kang problema, di ba? Ang sarap kaya mabuhay pag wala kang problema. Walang nangaaway sa'yo. Walang naghahanap sa'yo ng ganito. Wala, di ba? Walang nagsiselos, di ba? Kung ikaw, wala pang isang buwan yung asawa mo na nawala, mag-asawa ka na ulit. Tapos yun pala yung naasawa mo, demonyo o demonyita. Di ikaw din ang tanga, di ba? Kasalanan mo kasi
agad kang naglandi or naglibog, 'di ba? Sabi nga ni Sir Rapi, mas maganda yung single mom or single dad kasi wala kang problema, wala kang sabit, 'di ba? Kukuha ka nga ng karelasyon mo, puro kalokohan, puro away, gulo. Anong mangyayari sa buhay nyo, 'di ba? Paano ka makipagrelasyon sa isang tao kung hindi ka naman masaya? Kailangan mag-isa ka na lang, 'di ba? Mas maganda yung mag-isa. Bakit ako? Tagal ko nang saan ako nagpupunta? Walang lalaki. Yung sex na yan, nako, malipasan mo yan. Malilipasan natin yan ng mga babae. Kahit, di ba, ang dami ngayon mga matatanda, nag-aasawa. Dahil nainggit sila sa mga kabataan kasi, ano sila, sweet, meron silang katabi, meron silang kahalikan, meron silang kasex. Naku, Diyos ko, kayong mga babae, matauhan na kayo. Kasi ang ganyan na yan, wala. May pagpalipas yan, guys. Marami kang gusto mong libangan. Gawa ka ng business, di ba? Magplano ka sa buhay mo. Mangarap ka para sa mga anak mo. Lalo na kung mga anak mo, mga bata pa sila. Pangarapin mo, gusto ko yung anak ko nito. Gusto ko mapag-aral. Gusto ko maging nurse, maging doktor, maging lawyer, maging sundalo, di ba? Oh, ang ganda. Busy ka sa trabaho, sige, kayod kalabaw, kayod kalabaw. Ganyan ang ina, ganyan ang ama. Kung may anak ka, pangarapin mo yung mga anak mo, hindi yung mangarap ka sa lalaki, sa babae, makipagrelasyon, gawa ng problema. Kapag nawala ka na, iiwanan ka na, mag-hysterical ka na. Diyos ko, wala na, mahimatay na ako, Lord. Wala na akong asawa, wala na halik sa akin. Wala na akong kayakap, wala na akong kasex. Reset. Kung ako sa inyo guys, kayong mga babae, mga lalaki, parehas din. Kabataan ngayon, lalo ng mga kabataan ngayon, marurupok. Kahit matatanda, pinapatulan. Diyos ko, nanggigigil talaga ako. Lalo na yung mga bata pa, 14 years old. Nakikirelasyon na. Ano ba? Ano bang nangyayari sa mundo? Wala kayong disiplina. Andyan yung mga magulang yung naghihirap sa abroad. Diba? Mga magulang nyo, kung ano yung nagpaparal, sino nagpaparal sa inyo, naghihirap sila. Ang hirap kumayod ng pera sa abroad. Andyan kayo naglalandi. Andyan kayo maghanap ng lalaki, maggawa, mag-drugs, mag-inom, mabarkada, nakakabwisit. Nako, kung anak ko lang kayo, mga sampal-sampalin kayo at ihagis ko kayo yan sa apoy. Kung apo ko lang yung mga ganon, yung mga naglalandi ng 14 years old, 12 years old, nakikirelasyon sa matatanda, dahil lang sa pera, buwisit. Ako nanggigigil na ako. Alam niyo kapag nanonood ako kay Sir Rapi, nanggigigil ako lang na yung mga bata nakikipagrelasyon sa mga matatanda. Wala kayong disiplina. Wala man lang kayong naapag-aralan sa magulang nyo. Batang-bata kayo, naglalandi na kayo sa mga matatanda. Ako, nakakainis. Tigil-tigilan nyo na nga yan. Mag-aral kayong mabuti. Magtrabaho kayo. Magpasalamat kayo kung meron kayong lola or lolo or auntie, uncle na nagpapaaral sa inyo or magulang. Hindi yung maglandi kayo, batang-bata, mag-drugs or ano. Kung hindi kayo magtino, bahala kayo sa buhay nyo. Yan lang ang ni lola. Pero yun, sabi ko nga sa inyo guys na ngayon, tayong mga magulang, kahit anong gawin natin na pag-advise sa mga anak ngayon, matitigas ang mga bata. Kasi yung napapanood nila sa mga cellphone, di ba? Ang daming kabastusan na napapanood nila. Kaya yan, ginagaya niyo yung iba. Kaya dapat magtino naman kayo. Diyos ko. Kung natikman mo minsan yan, wala na. Losyang na yung buhay mo. Wala na. Ano nangyayari sa buhay mo? Wala. Kaya nga tayo, maraming ngayon mga problema sa buhay. Maraming problema ngayon ang gobyerno natin. Dapat tayo naman ay sumunod at saka magpakabait na, matakot tayo sa Diyos. Mayroon dyan, maghiling tayo kay Lord ng tulong, ng gabay para hindi tayo malulong sa mga bisyong masasama, di ba? Lalo yung mga kabataan ngayon, grabe. Alam mo yung mga apo ko, lagi ko sinisermonan yan, mga yan.
konting kamali lang, talagang gigil na gigil ako. Yung bunga ko parang Armalite. Chot ako, chot, ganyan ako. Nako, hindi ko nadisiplinan yung mga anak ko dahil naaga silang nag-asawa. Dahil wala ako noon. Yung asawa ko kasi pag nag-chut yun, laseng. Kaya ngayon ako, kapag nakikita ko yung mga apo ko yan na may kamali, pinagsasabihan ko yan. Pero hindi yung chut, kinakausap ko sila ng mabuti. At sana ito yung advice ko sa inyo. Huwag na kayong magtiwala, lalo na tayong mga babae na OFW, huwag kayong magtiwala na nangako na yung isang tao, babae ka man o lalaki, huwag kayong magtiwala. Huwag lahat full yung pagmamahal, half-half lang, di ba? Para hindi kayo mahirapan. Kapag nakipag-separate na kayo, hindi ka mahirapan na makamove on. Mag-move on tayo para sa ganun, panibagong buhay, panibagong lakas, panibagong pagmamahal. Kung wala kang nagmamahal sa'yo, okay lang, walang problema. Andiyan yung mga magulang mo, mga anak mo, mga kapatid, mga pamilya mo, di ba? Huwag ka nang mainggit kung mayroong nagmamahal o wala, walang problema, di ba? Marami akong nasabi guys, kaya maraming salamat and God bless you all. Sana huwag kayong magalit sa akin kasi ito, ano lang ito, share ko lang sa inyo yung nangyayari sa buhay ko. Kaya maraming salamat and please subscribe my channel. I love you all. Bye-bye.